Okay mga Lods, welcome back to another content. Teka, lagyan natin ng music. Ayun. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay si Skaz Takli at saka itong si Bini Joanna kasi natagpuan daw sila magkasama daw sa Vietnam. Mamaya, bubusisiin natin to ng ayos. Pero, let's just make it clear ha. Kasi si Joanna kasi, hindi na naman siya minor. And si Skaz Takli naman, although medyo matanda kay Joanna, hindi na rin sila parehas minor. So, sa mata ng batas, okay lang itong relationship na to, di ba? Kasi, some people are arguing masyado daw bata si Joanna. Pero you know, it's love. Wala ka namang, love is never rational pagdating dito. As long as you're doing something legal, consensual, and walang pilitan, goods naman yun. So, pag-usapan natin to. Kasi makikita mo yung mga, yung mga comments dito, grabe eh. Baka may collab lang sila, pwede na nga yun. Kung buang si Joanna, bakit naman? I mean, hindi kasi natin sila nakakasama in person. So, meron silang mga alam sa sarili nila na hindi natin alam. Di ba parang si Zainab lang yan at saka si Skaz Takli nung araw, di ba? Paano sila naging sila? Kasi sabi nga sa kanta ni Skaz Takli, hindi ako biniyaya ang maging gwapo. Pero alam mo yon. Pero 'di ba na naging sila pa rin ni Zainab. There must be something kay Skaz Takli na hindi natin nakikita in person. Ito sabi ni Kogeham, single mom in the making. Wag naman, hindi naman ganun yan. Malay mo, totoo pala yung ibigan nila or collab nga lang talaga. May collab lang sila. Akala naman talaga papatol si Joanna kay Skaz. Hindi natin alam yan. Wag kayong maging judgmental pagdating sa pag-iibigan. Kasi meron talagang mga instances na ang babae hindi tumitingin sila sa itsura. Kasi si Skaz Takli kasi, although hindi naman siya super, alam mo yun, yung super gwapong-gwapo or super kabaliktaran nun, sakto lang si Skaz pero talented siya. Talented siyang musikero and from the looks of it, nagbago na talaga siya since nung una ko siyang makilala. Okay, mapag-usapan natin lahat-lahat yan. Marami naman dyan iba, bakit yan pa? Yan ang hindi natin alam. Kasi nga pag-ibig po yan. Okay, so this is the start. Ito yung ating primera sa usapin natin for today's video. And then syempre ang Reddit at ang internet ay nagkagulo na rin dito. And ako naman, linapag ko na lahat ng resibo para madali na lang natin maimbestigahan. Okay, so unang lumabas, galing ito sa isang Twitter account. Okay, siguro mas maganda kung ganito na lang natin. I chose my own happiness without guilt. Ngayon, pinagkukumpira dito yung damit ni Skazta at saka damit ni Joanna. Nagkasama nga sila sa Vietnam. Yung mga celebrities kasi pumupunta sila sa ibang bansa para makaiwas sila sa scrutiny dito sa Pilipinas kasi nga hindi sila makikilala doon, di ba? So kita nyo yung mga celebrities, yung mga politiko nagbabakasyon sila tuwing Christmas sa ibang bansa, di ba? Para hindi sila makulit dito sa Pilipinas. Ito pa, tingnan nyo to. So, ito yung My Day ni Skazta, tas ito yung My Day ni Joanna. So, it's the same view. Ilaw lang yung pinagkaiba. Diba? So, there is, and it was taken according to the post on the same day. O, diba? Ayan. I chose my happiness without guilt, sabi ni Joanna. Coachella lang, ano kayo, tanga? Di nyo alam nire-represent ng di nyo ba alam nire-represent ang Pinas ng Bini? Tapos tingnan nyo yung kung nasaan si Joanna, di ba parehas na parehas ng architecture. So kung saan man to sa Vietnam, magkasama sila dito. Now, ang akin lang dito, is this for an MV? Pwede kasing shoot yan sa MV or sila talaga, which is also plausible, di ba? Wag nyo naman tanggalan ng karapatan umibig ang mga tao. Kung nag-iibigan sila, ganun talaga. Okay, ano ba to? Oh, di ba? At saka kita nyo yung itsura ni Skaz Takli ngayon, di ba? I think nag-workout na siya, tapos nagpa-veneer siya, and you know, hindi na siya sobrang laki na nung pinagkaiba niya noon at saka ngayon, syempre. Ayan, eto nagalit pa tong si Chloe J. Pabasahin natin yung mga violent reaction nyo, syempre. Sabi ni Chloe J, collab lang yan, ob-ob. May resibo nga, idol. May resibo anong gagawin ko?
Alam niyo naman 'pag tsumitsismis tayo kailangan may resibo. Eto nagalit, manununtok pa. The New Zealand Gasa, eto. Tapos shinare ni Skastakli yung post ni nung I believe manager 'to ni 'di ba? Binify, Joanna Solo Production. Ayan pa. Pakinabang by X Battalion and Sumayaw Ka by Glock 9. Dito tayo papasok doon sa baka pwede nga siyang collab, di ba? Which is wala namang mali. Hindi ko na kasi sila makontak ngayon eh. Sabi ni Randomized Acts, bagay sila, pareha silang. Wag naman. Wag naman sana, Diyos ko, sabi ni. Bakit nyo ba pinipigil yung pag-iibigan, mga Lodi Bells ko? Hayaan nyo na lang. So after nyan, syempre iba-ibang issue, tapos ibang issue yung kinover natin. Tapos shoutouts kay Denmark, ang bagong hari ng Ditugma. Ngayon, nag-post ako in relation doon sa, kasi nga ang kritisismo dito baka maging signal ma'am lang daw si Joanna. Pero para sa akin, hindi naman automatic ganun yun eh. Kasi kung nagmamahalan sila, bakit naman natin pipigilan? Decision nila yan. So, eto lagi yung naaalala ko ang yung unang araw na nakita ko si Zainab na nagwawala sa sasakyan. Kasi hindi naman natin alam yung pribadong buhay ni Skastakli na may girlfriend pala siya na ang pangalan ay Zainab Barake. It's so parallel kay Joanna kasi I believe parang 22 lang yata si Zainab dyan, tapos 22 lang din si Joanna, di ba? Parang magkaedad sila nung nangyari yan. So, I'm making this comparison kasi I believe na si Skastakli noon at saka si Skastakli ngayon, parang nasa magkaibang phase na sila ng buhay nila, di ba? Naging tatay na si Skasta, nagkaroon na siya ng good relationships, nagkaroon na rin siya ng bad relationships. Kumbaga may experience na siya sa pagmamahal. So, meaning to say, hindi man siya nag-publicly confess or nag-publicly repent doon sa mga ginawa niya na mali. Pero I believe na yung repentance kasi nanggagaling yan sa puso mo. As tao yan, hindi mo kailangan ipakita sa tao na nagbago ka na. Makikita na lang nila ng kusa yan. And I believe kasi, kilala nyo naman tong channel na to as na mabilis tayong chumismis, mabilis tayong kumo-content ng mga kachismisan dito sa social media, and kahit papano nilalagyan natin ng aral parate, 'di ba? So, pansin ko kasi sa mahabang panahon na sa mahabang panahon ni Skastakli dito sa internet, hindi na siya nagkakaroon ng issue. Pansin nyo? Sige, bigyan niyo ako ng isang issue prior to this na kinover ko. Hindi ba wala na? Yung pinaka-issue na lang siguro yung last time na naghiwalay sila ni Zainab, yung umiiyak si Zainab. Di ba? That was a very long time ago, yung naka-hoodie si Zainab. Pero after that, wala na. Kasi nakita natin yung epekto nun sa career ni Skasta. He is a very good singer. Siguro hands up talaga tayo na he is one of the best musician nung generation. Tama, yung generation nila kasi ngayon sila have Abi na yung generation ng mga ano bang tawag doon sa type ng rap nila, Have Abi. Pero yung generation nila Skastakli, siya yung isa sa mga number 1 MCs doon, di ba? Or number 1 singer doon. Meaning to say, nagkaroon ng growth in between noon at ngayon na nagfo-focus na lang siya sa music niya. Panoorin niyo yung karamihan ng live niya. Actually, sayang nga eh. Kasi dati, doon sa isang Facebook ko, nagla-live siya private. Ang nakakapanood lang kami. Tapos nagre-request kami ng kanta sa kanya. Ang galing. Minsan, may kinanta siya doon. Naalala ko yung Chris Brown, yung With You. Ang galing. Sobrang galing talaga. Tapos magaling pa siya maggitara, si Skasta. So, feeling ko talaga, kung sila man ni Joanna, I hope i-private to ni Skasta, aka Daryl Boria Ruiz, para maprotektahan yung career ni Joanna. Kung mahal niya talaga si Joanna, iingatan niya si Joanna. Ngayon, kung gusto naman nila mag-out as in a relationship, sa tingin ko okay lang yon. Although maraming makikringe dyan, kasi ganito kasi sa social media or in general sa media, kung sino yung optics mo is very important, 'di ba? Parang hindi ako sumasagot dun sa mga ibang tao na kailangan kong sagutin. So ang feeling nung iba, mahina ako, nagdemanda pa nga ako 'di ba? So
ang nangyayari, feeling nung iba, kahinaan na yon. Although in reality, it's the total opposite. Mas mahirap pagpigil kaysa mahirap magsalita. Ganon din dito sa sitwasyon ni Joanna tsaka ni Skastakli. Pag nilabas nila yon kasi, magkakaroon ng change sa reputation ng dalawa. Si Joanna, baka merong mga ma-turn off na fan sa kanya. Kay Skasta, baka may magbalik loob. So, kailangan nilang i-balance i-balance ng ayos yung sitwasyon. So ako, para sa akin, kung ako yung tatanungin mo rito, let them, kung meron talaga silang relasyon, maging masaya na lang tayo para sa kanilang dalawa. And I would assume na Skastakli is going into this relationship more mature, 'di ba? Yun yung iniisip ko rito kasi marami na siyang pinagdaanan. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng social media artist or mga taong public figure is kailangan nilang magkaroon ng public confession para magbago. Sometimes it's within. Actually, dapat always it's within. Makikita mo na lang yun at lalabas yun. And I'm hoping for the best sa Bini at saka kay Skastakli. Kasi, di ba, alam mo, it's okay to criticize. Hindi lahat ng kritisismo nanghihila pababa. And dito, wala naman tayong dapat i-criticize dito because it's love. Sabi nga nila, all is fair in love and war. Yan lang naman po yung sa akin for today. Good luck, gege mga lods.